Hindi mo kailanman sinadyang matagpuan ang mensaheng ito at hindi rin ito isang aksidente. Scorpio, may isang bagay na nakatago sa iyong buhay, isang makapangyarihan, isang mahalaga na matagal nang naghihintay ng tamang sandali upang ihayag ang sarili nito. Isinuot mo ang katahimikan na parang baluti, hinarap ang mga laban na walang sinuman ang nakapansin, at nagtiwala ka sa iyong intuisyon kahit pa nagduda ang mundo sa iyo. Ngayon, nagbabago ang enerhiyang nakapaligid sa iyo. Hindi sumisigaw ang tarot, ngunit kapag ito'y nagsalita, inilalantad nito ang mga katotohanang matagal nang nakabaon sa ilalim ng takot at sakripisyo. Ang paparating ay hindi basta-basta. May isang lihim na malapit ng lumitaw, at hawak nito ang susi sa isang kayamanang ikaw lamang ang itinadhanang mag-angkin. Scorpio, natatagpuan ka ng mensaheng ito sa sandaling alam na ng iyong kaluluwa na may nagbabago, kahit hindi pa ito maipaliwanag ng iyong isipan. Naglakad ka sa landas ng tahimik na pagtitiis, hawak ang iyong lakas habang unti-unting binibitawan ang mga inaasahan. May mga panahong tinanong mo ang sarili kung may saysay ba talaga ang iyong mga sakripisyo, o kung nakalimutan na ng universo ang lalim ng bigat na iyong pinasan. Ngunit walang nasayang. Bawat aral na emosyonal, bawat sandali ng pagpipigil, at bawat desisyong manatiling tahimik ay humuhubog sa iyo para sa susunod na yugto. Hindi dumarating ang enerhiya ng tarot upang umaliw, dumarating ito upang magbunyag. At ang ibinubunyag nito ngayon ay lubhang personal, may mga patong ng katotohanan at kahulugang para lamang sa iyo. Hindi ito tungkol sa swerte o pagkakataon. Ito ay tungkol sa pagkakatugma. Habang nakikinig ka, hayaan mong lumambot ang iyong mga pananggalang. Ang magbubukas mula rito ay isang kwento ng paggising, pagkilala sa sarili, at isang nakatagong kasaganahang matagal nang naghihintay na ikaw ay maging mulat. Ang tahimik na paglalakbay ng Scorpio. Scorpio, ang iyong paglalakbay ay hindi kailanman naging maingay at hindi rin ito kailanman itinadhana na maging ganoon. Habang ang iba ay naghahanap ng pagpapatunay, natutunan mong mabuhay sa katahimikan. Sinipsip mo ang mga aral sa pamamagitan ng sakit, ng mga pagtatapos na dumating ng walang paliwanag, at ng mga tiwalang nabasag sa panahong hindi mo inaasahan. Gayunman, hindi mo hinayaang ang pait ang humubog sa iyo. Sa halip, tahimik kang nagbago, bitbit ang bigat ng damdamin na may lakas na minsan ay ikaw mismo'y nakakalimutang taglay mo. May mga sandaling pakiramdam mo'y hindi ka nakikita, na ang iyong katapatan ay hindi napapansin at ang iyong mga pagsisikap ay sinasagot ng kawalang pakialam. Maaga mong natutunan na hindi lahat ay karapat-dapat makapasok sa iyong panloob na mundo, kaya nagtayo ka ng mga pader hindi dahil sa takot, kundi dahil sa karunungan. Bawat pagkadismaya ay hinasa ang iyong intuisyon. Bawat pagkawala ay tumalas ang iyong kamalayan. Ang mukhang pag-iisa ay paghahanda pala. Naging isa kang taong nagmamasid bago kumilos, nakakaramdam bago magsalita, at umuunawa ng higit pa sa iyong ibinubunyag. Maaaring napagkamalan ng iba ang iyong katahimikan bilang kahinaan, ngunit ito'y palaging iyong kalasad. Dinala mo ang mga bagyo sa loob habang ipinapakita ang kapanatagan sa labas. Ang dobleng iyon, ang lalim sa ilalim ng katahimikan, ang siyang naglalarawan sa iyo. Ang yugtong ito ng iyong buhay ay hindi tungkol sa gantimpala. Ito'y tungkol sa tibay. Tungkol ito sa pagkilala kung sino ka kapag hinubad ang lahat ng pamilyar. Pinagmamasdan ng universo kung paano mo hinarap ang presyon, pagtataksil at pagkapagod ng damdamin. At sa kabila ng lahat, hindi mo kailanman nawala ang iyong ubod. Ang hindi mo noon na pagtanto ay ang bawat tahimik na sakripisyo ay nag-ipon ng enerhiya. Sa tuwing pinili mo ang paglago kaysa paghihiganti, ang pasensya kaysa reaksyon, mas lalo kang lumalapit sa isang bagay na makabuluhan. Ang tahimik na paglalakbay na ito ay hindi parusa, ito'y isang landas na humahantong sa isang katotohanang maaari lamang ihayag sa taong marunong humawak ng kapangyarihan ng may pananagutan. Ang paglitaw ng tarot, isang punto ng pagbabago. Sa sandaling pumasok ang tarot sa iyong kwento, Scorpio, nagbabago ang enerhiya sa paraang hindi maaaring baliwalain. Hindi ito isang dramatikong paggambala, kundi isang tahimik na pagbubunyag, parang may pintong bumukas sa lugar na hindi mo namalayang may pader pala roon. Hindi nagmamadali ang mga baraha, at ganoon din ang katotohanang dala nila. Bawat simbolo, bawat larawan, ay sumasalamin sa isang bagay na matagal mo nang nararamdaman, ngunit hindi mo palubusang kinikilala. Hindi ibinubunyag ng tarot ang mga lihim para lang masiyahan ang kuryosidad. Inilalantad nito ang mga ito dahil handa na sa wakas ang kaluluwa. Habang isa-isang inilalatag ang mga baraha,
nagsisimulang mabuo ang mga huwaran, pinagdurugtong ang mga sandali sa iyong nakaraan na minsang tila random o hindi makatarungan. Unti-unti mong nakikita kung paanong ang bawat pagkaantala, bawat pagtatapos, at bawat tanong na walang sagot ay gumagabay pala sa iyo patungo sa isang bagay na iningatan mula sa maagang paglantad. Ang puntong ito ng pagbabago ay banayad ngunit malalim. Ito ang pagkaunawa na walang anumang nailigaw sa iyong buhay. Ang inakala mong pagkawala ay pagtatago pala. Ang pakiramdam ng pagtanggi ay pagliko lamang ng direksyon. Ipinapakita ng tarot na may isang mahalagang bagay na matagal ng kasabay mong naglalakbay, nakatago sa ilalim ng mga patong ng pasensya at pagpipigil ng damdamin. Walang takot sa pagbubunyag na ito kundi linaw. Hindi ka binabalaan ng mga baraha, kinikilala ka nila. Inaamin nila ang disiplina na kinailangan upang mabuhay ng walang pagkilala, at ang tapang na manatiling box ang puso sa kabila ng mga pagkadismaya. Dito nagbabago ang iyong salaysay. Hindi ka na basta naghahanap ng walang direksyon. Ikaw ay muling umaalala. Hindi naglalagay ang tarot ng bago sa iyong mga kamay, itinuturo nito ang matagal nang naghihintay na ikaw ang umangkin. At sa sandaling makita mo ito, wala nang balikan. Ang landas sa hinaharap ay nagiging mas tahimik, ngunit mas tiyak, ginagabayan ng tiwala sa sarili mong pananaw, hindi ng panlabas na pag-apruba. Ang nakatagong kayamanan, hindi gaya ng iyong inaasahan. Kapag unang lumitaw ang ideya ng isang nakatagong kayamanan, Scorpio, natural na iniisip ng isipan ang isang bagay na nahahawakan, kayamanan, pagkilala, o isang matagal nang hinihintay na tagumpay. Ngunit ang tarot ay nagsasalita sa maraming antas, at ang ibinubunyag nito ngayon ay mas malalim kaysa sa anumang gantimpalang panlabas. Ang kayamanang kaugnay mo ay hindi kailanman nilalayong maging lantad. Kung ganoon sana, matagal na itong naagaw, nagamit sa mali, o hindi naunawaan. Ang kayamanang ito ay nakaugat sa lahat ng iyong pinagdaanan at sa lahat ng pinili mong hindi maging. Nabubuhay ito sa iyong talas ng damdamin, sa kakayahan mong makita ang katotohanan sa ilalim ng ilusyon, at sa bihira mong kakayahang gawing karunungan ang sakit. Habang ang iba ay nagmamadali sa mga madadaling daan, tahimik kang nagtatayo ng isang matibay na pundasyon sa loob ng iyong sarili. Ang panloob na pundasyong iyon ang kinikilala ng tarot. Habang unti-unting nabubuo ang mensahe, nauunawaan mo na ang kasaganaan ay hindi laging dumarating ng maingay. Minsan, dumarating ito bilang linaw, bilang paglaya mula sa mga lumang utang ng damdamin, o bilang isang pagkakataong ganap na tumutugma sa kung sino ka na ngayon, hindi sa kung sino ka noon. Ang iyong papasukin ngayon ay kaayon ng iyong lalim, disiplina, at kakayahang pumili ng may talino. May dala ring proteksyon ang kayamanang ito. Hindi ito nag-aanyaya ng kaguluhan o hindi kinakailangang pansin. Sa halip, dumarating ito sa iyong buhay sa paraang natural, halos pamilyar, parang lagi na itong naroon at doon talaga nabibilang. Hindi mo ito kailangang habulin o patunayan ang sarili upang tanggapin ito. Natapos na ang trabaho noong mga panahong walang nanonood. Higit sa lahat, binabago ng pagbubunyag na ito ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. Tumatigil ka sa pagsukat ng tagumpay batay sa panlabas na pamantayan at nagsisimulang kilalanin ang sarili mong halaga ng walang pakikipagtawaran. Ang pagkilalang iyon sa sarili ang susi na nagbubukas sa lahat ng iba pa. Kapag naunawaan mo kung ano talaga ang hawak mo, iba ka ng kikilos. Magsasalita ka ng may tahimik na kumpiyansa. Pipili ka ng may malinaw na layunin. Ang nakatagong kayamanan ay hindi kailanman nasa labas mo, naghihintay lamang ito ng sandaling handa ka ng dalhin ito ng walang takot, walang paghingi ng paumanhin, at walang pangangailangan ng pagpapatunay. At ngayon, dumating na ang sandaling iyon. Mga hadlang bago ang gantimpala. Sa sandaling nagsisimula ng manahan ang linaw, Scorpio, ipinapakilala ng universo ang paglaban, hindi bilang parusa, kundi bilang patunay. Bawat makabuluhang gantimpala ay may huling antas ng pagsubok, at ang yugtong ito ay hinihiling na ilapat mo ang lahat ng natutunan mo hanggang ngayon. Ang mga hadlang na kinakaharap mo ay mas tahimik kaysa dati, ngunit mas psikolohikal. Ang pagdududa ay pabulong na dumarating sa mga lugar na dati sinisigawan ng takot. Maaaring makita mong tinatanong mo ang sarili kung ligtas bang magtiwala muli sa iyong sarili, sa iyong intuwisyon, o sa landas na unti-unting nahahayag sa harap mo. Sinusubukang bumalik ang mga lumang huwaran, pinaalala ang mga panahong ang pag-asa ay nauwi sa pagkadismaya. Ngunit iba na ngayon. Hindi ka na kumikilos mula sa sugat, tumutugon ka na mula sa kamalayan. Ang hamon ay hindi ang umatras pabalik sa emosyonal na baluti,
kundi ang magpatuloy ng hindi hinahayaang diktahan ng nakaraan ang mga pagpili sa kasalukuyan. Ang mga hadlang na ito ay idinisenyo upang subukin ang pagkakatugma, hindi ang pagtitiis. Pinagmamasdan ng universo kung iwan mo ba ang iyong paglago kapalit ng ginhawa, o igagalang mo ang iyong pagbabago kahit hindi pa ito pamilyar. Inaanyayahan kang piliin ang pasensya kaysa padalos-dalos, ang linaw kaysa palagay, at ang paggalang sa sarili kaysa paliwanag. Maaaring may mga pagkaantala na tila hindi kailangan o mga pag-uusap na nag-iwan sa iyo ng pag-aalinlangan. Pigilan ang pagnanais na pilitin ang mga resulta. Ang nakalaan para sa iyo ay hindi nangangailangan ng desperasyon. Nangangailangan ito ng tiwala. Bawat paghinto ay muling itinutuwid ang direksyon mo palayo sa mga hindi kayang sumuporta sa iyong ebolusyon. Ang yugtong ito ay hindi tungkol sa pagpapatunay ng lakas sa iba, ito ay tungkol sa pagpapanatili ng integridad sa iyong sarili. Ang gantimpalang nasa unahan ay tumutugon hindi sa pakikibaka, kundi sa katatagan. Hanggat nananatili kang nakaugat sa iyong katotohanan, walang anumang itinadhana para sa iyo ang maaaring agawin. Ang mga huling hadlang na ito ay hindi mga pader, sila ay mga hangganan. At kapag natawid mo ang mga ito, bubukas ang landas sa harap mo ng may tahimik na katiyakan, isang katiyakang matagal mo nang pinaghahandaan. Ang sandali ng pagbubunyag. Dumarating ang isang sandali, Scorpio, na ang lahat ng matagal mo nang nararamdaman sa loob ay tuluyan ng umaayon sa realidad. Hindi ito dumarating na may kaguluhan o ingay, kundi may malalim at hindi mapasusubali ang pag-alam. Ito ang sandaling ang mensahe ng tarot ay nagiging higit pa sa simbolismo, nagiging katotohanan. Ang mga bahagi ng iyong buhay na dati tila watak-watak ay biglang bumubuo ng malinaw na huwaran, at nauunawaan mo kung bakit kinailangang mangyari ang lahat sa ganoong paraan. Ang pagbubunyag ay hindi nakakagulat, ito'y nagbibigay ng pagkakaugat. Para itong pag-alala sa isang bagay na matagal mo nang alam, ngunit hindi ka pa handang tanggapin noon. Nakikita mo kung paanong pinrotektahan ka ng iyong pasensya, kung paanong iningatan ng iyong katahimikan ang iyong kapangyarihan, at kung paanong ang iyong pagpipigil ang nagpapanatiling dalisay ng iyong landas. Ang dating pakiramdam ng pagkaantala ay nagiging tamang tiyempo. Ang dating pagkawala ay nagiging pagpipino. Sa sandaling ito, kinikilala mo ang sarili mong papel sa paghubog ng iyong kapalaran. Hindi ka naging pasibo. Bawat mulat na pagpili, bawat pagkakataong lumayo ka sa halip na gumanti, bawat sandaling pinakinggan mo ang iyong intuisyon, kaysa sa mga boses sa labas, lahat iyon ay may saysay. Ibinabalik ito sa iyo ng tarot, hindi bilang papuri, kundi bilang pagkilala. Pinagpaguran mo ang linaw na ito. Mayroon ding pagpapakawala rito. Nawawala ang kapit ng mga lumang bigat ng damdamin. Lumalambot ang pagsisisi. Natutunaw ang mga tanong. Hindi mo na kailangan ng mga sagot mula sa iba, dahil sa wakas ay nagtitiwala ka na sa sarili mong pananaw. Ang lakas ng pagkakaunawang ito ay nasa katahimikan nito. Hindi mo kailangang ipahayag ito. Isinasabuhay mo na lamang ito. Ang pagbubunyag na ito ay hindi nagtutulak sa iyo pasulong, ito'y nagsisentro sa iyo. Mula sa lugar na ito, nagiging mas madali ang mga desisyon. Tumitigil ka sa labis na pag-iisip at nagsisimulang maramdaman ang pagkakatugma. Ang mga pagkakataon ay nagiging pamilyar sa halip na nakakatakot, dahil tumutugma sila sa bersyon ng sarili mong matagal nang umunlad. Ang inihahayag na yon ay hindi lamang katotohanan tungkol sa iyong hinaharap, kundi katotohanan tungkol sa kung sino ka. At sa sandaling makita mo ang iyong sarili ng malinaw, wala nang panlabas na bagay ang makakayanig sa iyo muli. Ang sandaling ito ang nagmamarka ng pagtatapos ng paghahanap, at ng simula ng may layuning paglalakbay patungo sa kung ano ang palagi ng itinadhana para sa iyo. Mensaheng direkta para sa Scorpio, puso sa puso. Scorpio, ang bahaging ito ng mensahe ay para lamang sa iyo. Hindi para sa bersyon mo na nakikita ng mundo, kundi para sa ikaw na nananatiling gising sa gabi, nagninilay, nagtatanong, at tahimik na umaasa. Mas marami kang pinasan kaysa sa kailanman mong ipinahalata sa iba, at ginawa mo iyon nang hindi humihingi ng pagkilala. Ang lakas na iyon ay hindi na natiling hindi napapansin. Kahit noong pakiramdam mo'y walang nakaunawa sa iyong katahimikan, ito'y pinararangalan sa mga paraang hindi mo pa noon nasusukat. Hindi ka kailanman sobra, at hindi ka rin kailanman masyadong nakabantay. Natututo ka ng pag-unawa kung sino at ano ang dapat papasukin sa iyong mundo. Natututo ka kung paano pangalagaan ang iyong enerhiya habang nananatiling tapat sa iyong lalim. Bawat hangganang itinakda mo ay isang anyo ng paggalang sa sarili, hindi paglayo.
Sa tuwing pinili mong maglakad mag-isa kaysa ipagkanulo ang iyong sarili, lalo mong pinatibay ang isang pundasyong hindi kayang yumanig. Kung minsan mong pinag-alinlanganan kung may patutunguhan ba ang iyong pasensya, hayaan mong ito ang maging katiyakan mo, walang anumang bahagi ng iyong paglalakbay ang nasayang. Hindi ka naantala, ikaw ay hinubog. Mabigat ang pakiramdam ng iyong landas dahil ikaw ay itinadhanang magdala ng isang bagay na makabuluhan, isang bagay na nangangailangan ng talas ng damdamin at panloob na otoridad. Hindi mo na kailangang patunayan ang iyong sarili. Tapos na ang yugto ng pag-survive. Ang susunod na magbubukas ay tumutugon sa tahimik na kumpiyansa, hindi sa pilit na pagsisikap. Magtiwala na ikaw ay sinusuportahan kahit sa katahimikan. Magtiwala na ang iyong intuwisyon ay eksakto, hindi dramatiko. At magtiwala na ang umaayon sa iyo ngayon ay gumagalang sa taong ikaw ay naging hindi sa sakit na iyong pinagdaanan. Tumayo ka kung nasaan ka ngayon ng may katiyakan. Hindi ka nahuhuli. Ikaw ay eksaktong nasa hangganan kung saan nagtatapos ang pagbabago at nagsisimula ang layunin. Habang papalapit sa pagtatapos ang mensaheng ito, Scorpio, walang pagmamadali, tanging katiyakan lamang. Hindi kay tinutulak patungo sa kung saan, inaanyayahan ka lamang na maglakad pasulong ng may tiwala sa iyong sarili. Ang uri ng kapangyarihang taglay mo ay hindi humihingi ng pansin. Ito'y kumikilos ng tahimik, hinuhubog ang mga kinalabasan sa pamamagitan ng intensyon, hindi ng puwersa. Ito ang enerhiyang pinapasok mo ngayon. Hindi mo na kailangang balikan ang mga lumang kwento upang maunawaan kung saan ka patungo. Natupad na ng nakaraan ang layunin nito, at ang mga aral nito ay nakapaloob na sa kung sino ka ngayon. Ang nasa unahan ay tumutugon sa iyong presensya, hindi sa iyong pagsisikap. Mapapansin mong ang mga bagay ay nagsisimulang umayon ng walang pilit, ang mga pag-uusap ay mas dumadaloy ng tapat, at ang mga pagkakataon ay nagiging natural sa halip na nakakatakot. Hindi iyon pagkakataon, iyon ay pagkakatugma. May kapayapaan sa pagkaalam na hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong paglago kaninuman. Ang mga itinadhanang maglakad sa tabi mo ay kikilalanin ang iyong lalim ng walang pagtatanong. Ang mga hindi kaya ay unti-unting mawawala ng walang sigalot. Hindi ito pagkawala, ito ay pagpipino. Natututo kang pumili ng mga kapaligirang sumasalamin sa iyong mga halaga, hindi yaong sinusubok ang mga ito. Magpatuloy ng may pasensya, ngunit walang pag-aalinlangan. Magtiwala na ang iyong intuwisyon ay nahasa ng karanasan at isa na ngayon sa iyong pinakamalalakas na yaman. Kapag may mga desisyong haharap sa iyo, mararamdaman mo ang kaibahan ng mga bagay na umuubos sa iyo at ng mga sumusuporta sa iyo. Sundan ang linaw na yon. Hindi ka nito ililigaw. Higit sa lahat, tandaan mo ito, hindi ka kailanman nilayong magmadali patungo sa iyong kapalaran. Ikaw ay nilayong dumating ng handa. Bawat yugto ng katahimikan, bawat sandali ng pagpipigil, at bawat pagsubok ng damdamin ay humubog sa iyo upang maging handa kang hawakan ang susunod na darating ng walang takot. Dalhin mo ang pag-unawang ito. Hayaan mo itong manahan, hindi magpasiklab. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagpapahayag ng sarili, ito ay nagiging nakikita sa tahimik na kumpiyansa ng taong sa wakas ay alam na ang sariling halaga. At habang ikaw ay humahakbang pasulong, alamin mo na ang nakalaan para sa iyo ay tumutugon na sa iyong presensya.